Yan yung kulay niya, parang mid-tone na kulay brown. Ang ganda tignan. Mas warm tignan kapag merong wood accent yung bahay. Yan o. Install na pati sa itaas na install na, check natin mamaya. Kaya so pag nandito tayo sa living area ka-blessed, ito yung makita natin. So glass window, so see-through ka-blessed yung sa labas. Okay. Pag ganyan ka-blessed yung setup natin, so mas maluwag tignan. Yung sala. Ayan. Pag nandito ka, parang kasing yung sala niya nangyayari, naging extension niya yung sa labas. Kasi naka window yung dito natin. Palang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-blessed, mag-check po tayo ng update dito po sa site po natin sa Angeles, Pulong-Bulo. Tapos after po dito, check po natin yung isang project po natin sa Angeles din sa Enclave Subdivision. So dito po muna tayo sa Pulong-Bulo. Check po natin. So nasa beam na po tayo, ka-blessed. So binubuhusan na yung beam. Tapos yung sa kabilang side pinapormahan na, so bubuhusan na rin yan. Tapos after mabuhusan yan, ilang patong na lang, ka-blessed, magpa-prepare na tayo para sa roofing stage natin. Ayan. So check natin yung update. At this time malinaw na yung partition ng bahay niyan kasi nakapag-asinta na sila sa loob. So check po muna natin yung dito sa side. Ayan. So yung floor area ng bahay na ito, ka-blessed, nasa 200 plus po siya. Kaya papansinin natin, medyo mahaba siya. Ayan, medyo malaki yung mga area ng bahay. Mamaya pagpasok makita po ninyo. So itong side na to, puro bedrooms yung dito. Bedroom 1, bedroom 2 sa gitna. Tapos yung master's bedroom nasa dulo. Tapos bawat room, ka-blessed, may banyo. May sariling banyo. Itong area na to, ito yung porch. Ayan. Porch yung dito, tapos may step yan tayo dito, ka-blessed. Step, porch, tapos yung main door natin. Main door natin, ka-blessed, pin-upgrade po na client natin. So yung usual na main door natin, standard main door, is nasa 1 meter. Tapos yung height natin is 210 centimeters. So yung ngayon, nasa 120 centimeters. Height po niya is nasa 240. Yan, so pin-upgrade natin. Tapos meron tayong wall dito, ka-blessed. Maging accent wall yan dito. Itong wall na to, tapos itong wall na to, maging accent wall yan. Tapos itong area na to, ka-blessed, parking area to. Yan, 2-car parking, 6x7 yung size ng parking area natin. Mas malaki sa regular 2-car parking. 6x6 kasi yung regular 2-car parking ito, 6x7 meters. So malapad siya, 7 meters. Tapos haba niya nasa 6 meters. Tapos yung parking natin dito, ka-blessed, enclosed siya. So nakasarado yan, may wall yan tayo dito. Tapos may wall din dito sa side na to. And then yung nakikita nating opening dito, ka-blessed, powder room ito ng garahe. Para for example, yan, nandito sila sa garahe, gusto nilang magbanyo, hindi mo na kailangan pumasok sa loob. Meron tayong powder room sa area na to. And then another door dito, ka-blessed. Yan, itong door naman na ito, yan, door po yan papasok sa loob mismo ng bahay. Yan, so pagpasok natin, sala yung makikita natin. Check ko lang kung makadaan tayo dito. Mukhang hindi tayo makakadaan sa main door, dito lang tayo dumaan, ka-blessed. So balikan natin yan. Ito naman area na to. Yan. So yung parking natin hanggang dito may extend yan. So meron 2 meters na setback dito from our property line, 2 meters. So meron pa tayong passage nandito papunta sa ating open space. Yan. So itong area na to, blessed, open space yan, pero paparoofing na natin to. Yan. So yung roof natin yan, isang structure na lang siya. So supposedly kasi itong area na to, open area lang siya, pero napag-usapan po namin ng client, ipapabubong na rin ito. Yan, para may silong na yung area na to, para ma-maximize nila yung space. Kasi kapag walang silong ito, ka-blessed, pag mainit, afternoon, o kaya pag maulan, hindi magagamit yung space na to. So roof na natin ito. So isang roof structure na lang yun dito para ma-cover yung portion na to.
And then itong area na to ka-blessed, yan, open area, open space. Yan, pwede pang swimming pool in the future. Yan, kung magpapagawa ng pool area sa portion na to, pwede. Kasi alam ko dirty kitchen yung gagawin nila doon, provision sa may bandang likuran. Tapos itong malalaking opening na to, glass window, tapos glass window din yung portion na to. So parang resort type siya ka-blessed na, pero industrial yung request ng client natin, industrial finish. So glass, tapos glass na naman dito, tapos meron tayo another glass window dito. Yan, itong area pa na to ka-blessed, sliding glass door siya. So sliding glass door. Tapos meron tayong regular door dito. Regular door sa kitchen. Yan, kitchen yan. May access tayo dito papunta sa dirty kitchen. So itong sliding glass door na to, pag pumasok ka dito, yung makita mo ka-blessed is yung dining area. Sa dining area, meron tayong coffee nook dito. So area na to. Tapos yan yung island natin, dito siya. Tapos yung kitchen top sa area na yun, and yun po yung back door ka-blessed sa portion na yun. So pumasok tayo ngayon sa my dining. Punta lang ako sa sa main entry door para makita nyo ka-blessed yung flow. Tinatambakan natin yung loob ng bahay kasi nag-elevate tayo dito ka-blessed, nasa almost 1 meter. Yan, kaya nagtatambak tayo. Punta muna ako dito sa may main door para makita nyo yung flow. So ito yung porch kanina ka-blessed. So main door. Tapos sa side ng main door meron tayong maliit na door dito ka-blessed. So itong door na to, storage siya. Yan, kakaroon tayo ng storage dito. Yan. So ikot lang ako para makita nyo yung view pagpasok natin. Kaya pagpasok ng entrance door natin, meron tayong wall dito. So gagawing accent wall niyan yung portion na to. Tapos itong opening na to ka-blessed, ito yung access natin pasok sa ating living area. So itong area na to, so living area yan. Tapos meron tayong opening dito. Itong area na to ka-blessed, entertainment area din na gagawin ng client natin, kaya maluwang din yung space natin. Yan, napakaluwang din ng space. Tapos meron tayong opening dito. Ito ka-blessed yung door ng ating bathroom. Yan, bathroom yun dito. Yan, tapos ito yung open space natin. So entertainment area. Tapos yung mga windows natin, awning window ka-blessed, kaya pahaba sila. Yan, pati yun dito. So pasok tayo sa living area. So opening, yung open space dito. Yan, sa living area. Kaya pag nandito ka ka-blessed sa living area, yung makikita mo, ikot lang ako para makita nyo yung view. Kaya so pag nandito tayo sa living area ka-blessed, ito yung makita natin. So glass window. So see-through ka-blessed yung sa labas. Ayan. Pag ganyan ka-blessed yung setup natin, so mas maluwang tignan yung sala. Ayan. Pag nandito ka, parang kasing yung sala niya nangyayari, naging extension niya yung sa labas kasi naka window yung dito natin, naka window glass yung area na to. Yan. Tapos dito naman ka-blessed sa door na to, ito yung middle room. Yan, middle room, tamang tama lang, average lang yung size ng room, pero may sarili siyang banyo. May sarili ng banyo, same sa kabilang room. Tapos itong another opening na to ka-blessed, powder room naman din. And powder room. Tapos yung dining natin, dining area. Yan yung sabi ko kanina, ito yung kitchen area natin. Tapos meron tayong coffee. Yan, coffee nook sa area na to. Last check natin ka-blessed yung master's bedroom.
So itong area na to ka-blessed yung master's bedroom natin. And then sa master's bedroom ka-blessed meron tayong dalawang door. Yung door na to, ito yung wardrobe natin. Wardrobe. Tapos itong area na to, yan, ito yung bedroom natin. Dati ka-blessed sa original layout, yung closet, meron siyang access dito sa banyo, pero ni-request ng client mo natin i-separate na. So sineparate natin siya, meron separate door dito. Tapos naka-separate door na yung banyo ng master's bedroom. Tapos ka-blessed, ito yung pinaka-likuran ng bahay. So meron pa tayong 2.5 meters setback sa area na to. Ito na kasi yung property line ka-blessed. So maluwang pa yung area na to. Actually kahit dito pwedeng gumawa ng dirty kitchen. It's either dito or yan, sa side na to yung magiging dirty kitchen. So nasa preference na lang po ng mga client natin kung saan nila ilalagay. Pero definitely enough po yung space, no? Yung extra space na meron yung bahay. Yan, so nasa right side tayo ng bahay. So again, ito yung kitchen, dining, tapos yung living area natin. Tapos yung parking areas, nandito siya. Yan, so ka-blessed, din po muna yung mga update natin. Dito sa site natin sa Pulong Bulu, i-proceed tayo sa ibang site natin para makapagbigay po kami ng update. Mga ka-blessed, ngayon naman po nandito po tayo sa site po natin sa Enclave Subdivision. Yan, galing tayo ng Pulong Bulu kanina. Ngayon naman ka-blessed, mag-update tayo sa site natin sa Enclave Subdivision sa Angeles area din. At the moment ka-blessed, ongoing po yung pagtatiles, ongoing po yung pagpipintura sa loob. Tapos sa labas, nagmamasilya na rin sila ka-blessed. Tapos may mga na-install na tayong mga PVC panels. Yun po kasi mga client po natin, nag-upgrade po sila. Instead na regular ceiling yung gagamitin natin, nag-upgrade po sila na PVC panel. Mamaya check po natin yung PVC panel design na pinili nila. So at the moment, kitang-kita na yung structure ng bahay ka-blessed. So itong area na to, parking, tapos yung main door natin dito sa area na to. Tapos meron tayong terrace sa itaas. Tapos pinaroofing na po nila yan, kaya naka-cover na yung area natin, yung terrace natin sa itaas. Tapos mayroon din tayong big window dito. Tapos meron tayong kaya ito yung main entrance natin ka-blessed. Tapos itong side na to ka-blessed, firewall siya. So para ma-maximize natin yung space natin, so nag-firewall tayo sa side na to. Yan, tapos may downspout tayo dito ka-blessed, pero tatakpan niya nito since nasa harapan siya ng bahay. Mako-cover ito. Tapos yung parking natin ka-blessed, 2-car parking siya. Tapos yung gate po natin dito, automated gate siya. Tapos nag-bifold yung gagawin natin gate dito ka-blessed. So nagpo-fold siya dito sa kabilang side. Supposedly sliding gate dapat siya, kaso hindi enough yung length ng lot natin. Kasi maluwang kasi yung parking natin dito ka-blessed sa 6 meters. Hindi siya pwedeng mag-slide dito all throughout sa left side. So bifold yung gagawin natin gate. So naka-fabricate na yung gate natin ka-blessed. Yan, install na lang nila yan. So yung design ng gate natin na vertical tubular yung ginamit natin. So yan, pababa siyang ganyan kapag install natin. Yan, naka-fabricate na. So install na yan. Yung release natin nandito na. So automated yung gagawin natin dito ka-blessed. Tapos nagpo-fold siya kabilaan sa left and sa right. Ayan. Tapos ito yung PVC panel ka-blessed na install dito sa parking. Ayan, yung kulay niya parang mid-tone na kulay brown. Ang ganda tignan. And mas warm tignan kapag merong wood accent yung bahay. Ayan o. Install na pating sa itaas na install na, check natin mamaya. Tapos ka-blessed yung tiles natin dito ka-blessed all throughout sa bahay, kulay white. Yan o. So ongoing na installation, di tayo pwedeng pumunta dito ka-blessed kasi kaka-install lang ng mga
tiles dito. Yan, so kitang-kita na yung luwang ng bahay. Kasi medyo na-clear na yung mga gamit dito. Yan, so papansin na natin ito yung sala, tapos yung kitchen area natin, tapos yung dining, tapos dirty kitchen, tapos yung common CR, tapos yung guest room, nandito siya ka-blessed. Yan, tapos yung ceiling natin, ongoing na rin yung pagmamasilya, pipinturahan na rin yan ng puti yung ceiling natin. Yan, so yung entrance natin, dito siya. Main entrance, tapos meron tayong window dito. Yan, so okay na yung tiles dito, pati sa itaas ka-blessed, okay na yung tiles, check natin mamaya. So nauna yung sa itaas, tapos ongoing yung dito sa ibaba. Yan, konting area na lang ka-blessed, yung walang tiles, yung dito sa may entrance, tapos yung sa yan, doon pa sa guest room. Sa dirty kitchen, ibang tiles yung gagamitin natin, hindi siya gloss kasi yung traffic niyan mas lagi sila doon sa area na yan sa kitchen. So wood tile yung ginamit natin, na hindi madulas. Yan. So eventually lalagyan din ng tiles yan, makita natin. Pero yung inuuna muna ngayon ka-blessed yung mga kulay puting tiles. Yan. So dito sa ibaba, tapos sakit tayo dito sa itaas. Tapos ka-blessed yung mga steps natin dito, yung upgrade ng mga client po natin. So planks yung gagamitin natin. So solid wood yung gagamitin natin sa mga steps natin. Yan o. Yan, so dito ka-blessed, okay na yung tiles. Yan, na-install na. So ganyan yung itsura niya kapag na-install na yung mga tiles natin. So white dito. Tapos sa mga rooms natin, kulay white din. Yan. So itong area na to ka-blessed, ikot lang ako para makita nyo. So itong area na to, yan, family area, entertainment area, yung gagawin nila dito. Kaya meron tayong TV wall yan dito. Yung TV wall natin. Tapos ka-blessed, yung interior paint na pinili ng mga client po natin, nasa more on tan siya. Hindi pa masyadong kita kasi maliwanag pa sa labas. Pero kung titignan natin, ito yung white, tapos ito yung interior color. So parang nasa light brown siya. So nasa primer pa lang tayo, kaya hindi pa ganun ka-darker yung kulay niya. Pero once na second coating na tayo, ka-blessed, makita natin mas magda-dark yung kulay niyan. Once na na-install na yung mga windows natin, medyo dumilim na yung loob. Tapos pag binuksan natin yung mga lighting niyan, doon natin makikita yung actual kulay ng interior paint color natin. So ito yung masters. Yan, okay na yung tiles. So napakaganda tingnan kapag puti, mas lumuluwang yung space ng bahay or ng isang area ng bahay. And tapos ito yung banyo ka-blessed. So meron tayong closet dito, tapos yung shower and toilet, tapos meron tayo dito vanity yung lalagay po natin dito. So double sink yung pina-request ng mga client natin. Since maluwang naman yung space natin dito sa master's bathroom, so tamang-tama pwede lagyan ng double sink. Tapos yung other two rooms ka-blessed, may sarili silang banyo. Yan. Second bedroom, tapos may sariling banyo. Tapos yung second room natin, third room, ito siya, may sarili rin banyo. Sa banyo hindi siya nakamasila ka-blessed kasi yung magta-tiles po tayo dyan from floor hanggang ceiling, kaya wala pa siyang masilya. Tapos meron tayong window dito, big window for natural light. And then dito ka-blessed yung access natin papunta sa ating balcony area. Okay, tapos ito ka-blessed yung PVC panel na in-install natin sa ating balcony area. Yan, napakaluwang ng balcony nila ka-blessed. Yan, makita yung space. Ayan. Open space, open space. Ayan, ikot ako dito para makita nyo ka-blessed. Yan, tapos yung space natin sa gilid, 2 meters setback.
So, ito yung space natin ka-blessed. Tapos meron pa dito sa may gilid. Yan, may extra space pa dito. Yan, naka-cover yun dito. Din yun dito ka-blessed para hindi nababasa kapag umulan. Grills natin, ka-blessed window grills. Sinama na po ng mga client natin. Yan, going na yung pagpafabricate. Yan, meron pa dito. Yan, so pagpasok dito, yan, makita natin yung family area. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinaka-huling update natin sa mga sites po natin. Maraming salamat po for tuning in sa ating vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.